Nadagdagan pa ang bilang na manasawi sa pananalasa ng bagyong Nona. Ayon kay Oriental Mindoro Governor Alfonso Umali, may 4 na nasawi sa kanilang probinsya. May 5 ring naiulat na namatay sa Northern Samar. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Albay dahil sa tinamo nitong pinsala. Live mula sa Legazpi City sa Albay, may report si John Consulta. John? Jessica, isang barko na may bigat na halos 3,000 tonelada ang tinangay lamang sa dalampasigan ng mga malalaking alon at malalakas na hangin na dala ng bagyong Nona sa Legazpi City. Nakakalula ang laki ng Vietnamese cargo vessel na MV Royal 16. Ayon sa Coast Guard Bicol, nakaangkla ito sa labas ng shelter area sa Barangay Sula, Bakakay, Albay. Pero dahil sa malalakas na hangin at storm surge noong kasagsagan ng bagyong Nona, tinangay ito sa dalampasigan ng Barangay San Francisco, Legazpi City. Mahigit 7 nautical miles o 14 na kilometro ang distansya sa pagkakaangkla. Ligtas naman ang lahat ng 19 na tripulanteng Vietnamese. As you can see, wala siyang laman eh. So isang malaking factor diyan kung bakit siya na-drag is yung weight niya. Current weight niya, magaan siya. Angat kasi yung hull niya eh. So, mas malaki yung natatamaan sa part ng barko ng hangin, which is talagang madadrag siya. Sa eksklusibong underwater video, makikita ang barko na nakasadsad sa seabed ng Puliki Bay sa Legazpi. Sa initial inspection, wala naman nakitang butas sa hull structure ng barko. Wala pa namang nakikitang oil spill sa paligid ng cargo vessel. Pero ang pinakapinangangambahan ng mga otoridad, malaki ang posibilidad na may tinamaan itong coral reefs. Itong damage area itong coral reef. Ito sa coral to, di ba? Coral. To. Ito coral din. O yan, coral. So may chance sir talaga sir na may nadaanan siyang coral reef. Most probably yan ang inano natin. Kung hindi sila nag-lift anchor, yung pag-drag sa kanila kasama yung anchor, most probably tatamaan yan mga corals na yan. Ayon sa panlalawigang pamahalaan ng Albay, kinakailangan daw magbayad ng Vietnamese cargo vessel sakasakaling may nasira mga coral reef sa kanilang lugar matapos sumadsad ito sa kanilang dalampasigan. Dapat magbayad siya. Ito po ang source ng pagkain ng marami, lalo-lalo na mga mahirap. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Albay. Papairalin ang price freeze sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Problema pa rin ang brownout. 22% pa lang ng lalawigan ang may supply ng kuryente ngayon. Kaya marami nangangapa pa rin sa dilim. Eto, nangangapa kami sa dilim, tiis-tiis. O sana magkakuryente kami bago magpasko. Sa ngayon, Jessica, humihingi na ng tulong itong pamahalaan panlalawigan nga ng Albay sa Department of Energy at NGPC para pabilisin na itong panunumbalik ng supply ng elektrisidad sa kanilang probinsya sa lalong madaling panahon. Jessica. Medyo nadadalas yata dyan yung mga nangyayaring yung mga nasa laot na barko pagka inabutan ng bagyo ay biglang na itutulak papunta sa dalampasigan at sumisira ito ng mga komunidad at ng mga bahay. Totoo ka, Jessica, no? Iyan nga yung isa sa mga nakakabahala talaga ng mga eksena sa tuwing talagang nananalasa ang mga bagyo. At sa pagkakataong ito, mga coral reefs naman dito nga sa may bahagi ng Legazpi City sa may Barangay San Francisco specifically ang pinangangambahang posibleng nasira. Dahil alam mo, Jessica, yung laki ng barko talaga, no, nung ating nalapitan talaga namang sobrang laki. At may hambing natin ito sa kumbaga parang 4 na palapag na gusali. Subalit ito ay madaling ang tinangay ng napakalakas na hangin nitong nitong si bagyong Nona. Pero ang isa sa mga iniimbestigahan ngayon, Jessica, ay kung yung bang kanilang pagkakaladkad ay yung anchor ba niya ay nakababa. Dahil sinasabi daw ng kapitan nitong barko ay inangat daw nila yung kanilang anchor nung sila ay tinatangay. Subalit sa ating pag-iikot, Jessica, napansin natin na yung anchor niya nung sumadsad na to ay kung ito'y ibinaba nung siya sumadsad na, ito dapat ay nakabagsak ng padiretso. Pero kapasin-pasin, Jessica, yung anchor niya ay nandoon sa bandang gitna, at may indikasyon na sinasabi ng mga otoridad na posibleng nakababa ito nung ito'y kinakaladkad at sinasabi
din ng mga otoridad na kapag ganito nga ang nangyari, ay posibleng yung kanyang mga dinaan ng lugar bago ito sumadsad, tinamaan yung mga coral reefs, Jessica. Alam mo, magandang malaman, ano ba ang SOP o protocol na matatawag para sa mga barko na nakadaong malapit sa mga kabayanan natin, no? Pagka may ganyang bagyong parating? Kasi parang di ko alam kung sapat ba yung days na advance notice sa kanila na, oy, may mga paparating na barko, ay may paparating na bagyo, baka pwedeng kumubli muna kayo dun sa mga cove natin para hindi nangyayari yung ganito. Kasi naalala mo yung Super Typhoon Yolanda, 3 yata o higit pa na mga barko yung naitulak din Tapos yun nga, yun pa ikinamatay na marami Very good point, Jessica, no? Dahil yan nga mismo ang sinabi nito si Governor Joey Salceda. Mukhang kinakailangan talagang magkaroon ng mga revisions ito mga polisiya na pinapatupad ng ating pamahalaan. Partikular, itong sinasabi niya, yung policy na in-observe ng Coast Guard. Dahil medyo malaki na raw yung pagbabago, lalo na sa epekto ng climate change, kung kaya't kinakailangan daw na magkaroon ng adjustment kaugnay doon sa mga panahon kung kinakailangan na talagang mag-seek ng shelter ng isang barko. For instance, Jessica, na sinasabi nito si Governor Salceda na nung siya tinanong, paano yun sir, yung barko ay tinangay ng bagyo, hindi naman niya kagustuhan na siya mabiktima nitong bagyong Nona. Pero ang sagot ito si Governor Salceda ay mayroong sapat na panahon na ibinigay dito sa mga barko. Sa katunayan, Jessica, ay yung gale warning, kung sa tuwing ito tinataas, kapag natama pa lang ang signal number 1, ina-alerto na itong mga tripulante at mga kapitan ng mga barko 1.5 days in advance. Kung kaya't wala sanang dahilan kung bakit hindi sila makakashake ng shelter. Pero ang sinasabi nitong Vietnamese captain daw, Jessica, ay nung dumating daw siya doon sa may barangay Sula sa Bakakay, Albay, ay puno na raw, 18 na raw yung barkong nakaparada doon sa shelter na yon. Kung kaya't hindi na raw siya nakapasok. Pero hindi siya gumawa ng ibang kaparaan. At yun na nga, pumarada raw siya sa may pinakabungad. At imagine mo, Jessica, 14.4 kilometers yung layo kung saan siya kinaladkad at hindi biro yung lugar na kanyang dinaanan na posibleng sinasabi ng mga eksperto at ditong banday dagat ng Legazpi, merong 3 coral areas na maaaring naapektuhan noong kanyang pattern. Pinag-aaralan ngayon, Jessica, base gamit ng mga GPS equipments ng mga eksperto yung eksaktong path na dinaanan itong barkong ito, kung ito nagpazigzag-zigzag o diretsong yung kanyang pattern ng pagsadsad ay maaring doon sa kanyang dinaanan ay sawag naman sana, pero mukhang merong mga coral reefs na tinamaan, Jessica. Nako, yun ang malungkot. Taon pa naman, hindi lang ilang taon, kundi dekada, siglo ang inaantay para lumago yung mga coral reef na yan. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Albay. John Consulta.